Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layunin pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon na kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Mga batas at limitasyon sa pagpapadala ng pera mula Japan papuntang Pilipinas. Isang malawak na gabay para sa mga OFW at Pilipinong naninirahan sa Japan. Ang pagpapadala ng pera mula Japan papuntang Pilipinas ay legal at malayang pinapayagan. Gayunpaman, may mga batas at regulasyong kailangan sundin upang maiwasan ng money laundering o paghuhugas ng ilegal na pera. Pananalapi ng krimen, pandaraya at iba pang ilegal na gawain. Dahil dito, maaaring humingi ang bangko o remittance provider ng karagdagang impormasyon o dokumento lalo na kung malaki ang halagang ipinapadala. Ministry of Finance, Japan. May limitasyon ba sa halagang pwedeng ipadala? Sa pangkalahatan, walang batas sa Japan na nagsasabing bawal kang magpadala ng malaking halaga ng sarili mong legal na pera. Gayunpaman, ang bawat bangko o remittance company ay may sariling limitasyon sa bawat transaksyon, bawat araw o bawat buwan. Halimbawa, may mga provider na nagtatakda ng maximum na halaga kada padala o kada taon bilang bahagi ng kanilang internal security at legal compliance. Bakit minsan hindi pinapayagan ang malaking remittance? Kapag malaki ang halagang ipinapadala, maaaring tanungin ka ng bangko tungkol kung saan nanggaling ang pera, ano ang layunin ng pagpapadala, sino ang tatanggap, at ano ang relasyon mo sa tatanggap. Normal lamang ito at bahagi ng mga batas laban sa money laundering at financial crime. Hindi ito nangangahulugang may ginawa ka ng mali. Ano ang anti-money laundering? Ang anti-money laundering ay sistema ng mga batas na naglalayong pigilan ang paggamit ng mga bangko at remittance services sa pagtatago o paglilipat ng perang galing sa ilegal na gawain. Dahil dito, obligado ang mga bangko at remittance companies na kilalanin ang kanilang customer, humingi ng valid identification, suriin ang kahina-hinalang transaksyon, at mag-report ng mga transaksyong kinakailangan sa ilalim ng batas ng Ministry of Finance, Japan. Bakit hinihingi ang My Number? Sa Japan, maaaring hilingi ng bangko o remittance provider ang iyong My Number para sa ilang international remittance transactions bilang bahagi ng legal na reporting at tax compliance. Anong mga dokumento ang maaaring hingin? Depende sa halaga at sitwasyon. Maaaring hilingin ang residence card, ang passport, My Number, proof of address, payslip, employment certificate, bank statement, dokumentong nagpapakita ng pinanggalingan ng pera, at dokumentong nagpapatunay sa layunin ng remittance kung kinakailangan. Kailan sila maaaring maghinala? Maaaring magkaroon ng karagdagang pagsusuri kung paulit-ulit ang malaking padala. Hindi malinaw ang pinagmulan ng pera, iba-iba ang ipinapadalhan sa malaikling panahon, at hindi tugma ang kita sa halagang ipinapadala. Hindi ibig sabihin nito na may kasalanan ka. Bahagi lamang ito ng proseso ng pagsunod sa batas. Pwede bang magpadala para sa ibang tao? Oo, ngunit kung ang perang ipinapadala ay hindi sa iyo o ipinapadala mo ito para sa ibang tao nang walang malinaw na dahilan, maaaring humingi ang bangko ng karagdagang paliwanag o dokumento. Ano ang source of funds? Ito ang pinanggagalingan ng perang ipinapadala. Halimbawa, sahod, ipon, kita sa negosyo, benta ng ari-arian, at mana. Kung hihingin ito ng bangko,
Mahalaga makapagpakita ng sapat na ebidensya. May buwis ba ang pagpapadala ng pera? Sa pangkalahatan, walang hiwalay na buwis sa simpleng pagpapadala ng sarili mong legal na kinita o naipong pera. Gayunpaman, maaaring may transfer fee, exchange rate charges, at iba pang singil depende sa provider. Kung ang perang ipinapadala ay may kaugnayan sa negosyo, investment, o iba pang opisyal na sitwasyon, maaaring may ibang tax rules na dapat sundin. Pwede bang ma-freeze ang remittance? Oo, maaaring pansamantalang ihinto o i-hold ang transaksyon kung kulang ang dokumento, hindi malinaw ang layunin, may kahina-hinalang impormasyon, may kailangang beripikahin ng bangko. Kapag naibigay ang hinihinging dokumento at maayos ang lahat, maaari ring maipagpatuloy ang proseso. Mag-ingat sa money mule. Ito ang isa sa pinakamapanganib na scam. May mga mag-aalok sa iyo ng komisyon kapalit ng paggamit ng iyong bank account para tumanggap at maglipat ng pera. Huwag itong gawin. Maaaring magamit ang account mo sa panloloko, money laundering, o iba pang krimen at maaari kang maharap sa seryosong kaso sa Japan. Kamakailan ay lalo pang pinahigpit ng mga otoridad ang kanilang kampanya laban sa ganitong uri ng gawain. Mga responsibilidad ng OFW. Magbigay ng tamang impormasyon. Gumamit lamang ng lisensyadong remittance service. Panatilihin ang mga resibo. Sagutin ng tapat ang mga tanong ng bangko kung kinakailangan. At huwag gamitin ang sariling account para sa iligal na transaksyon. Mga karapatan ng OFW. Karapatang malaman ang transfer fee. Karapatang malaman ang exchange rate. Karapatang makatanggap ng resibo. Karapatang magreklamo kung may problema sa serbisyo, at karapatang humingi ng paliwanag kung bakit naantala ang remittance. Mga mahalagang paalala. Huwag gumamit ng hindi lisensyadong remittance agent. Huwag ipagamit ang iyong bank account sa ibang tao. Huwag magsumiti ng pekeng dokumento. Huwag magtago ng impormasyon kapag may legal na tanong ang bangko. At itago ang mga resibo at records ng remittance. Sa pangwakas, ang Japan ay may mahigpit ngunit makatarungang sistema para sa international remittance. Ang layunin nito ay protektahan ang mga customer at pigilan ng money laundering, panloloko, at iba pang iligal na gawain. Kung legal ang pinagmulan ng iyong pera at kumpleto ang iyong mga dokumento, wala kang dapat ikabahala. Ang pinakamahalaga ay maging tapat sa iyong transaksyon. Gumamit lamang ng mga lisensyadong remittance service at sundin ang mga alituntunin ng bangko o remittance provider upang ligtas na makarating ang iyong pinaghirapang kita sa iyong pamilya sa Pilipinas. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kompleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o autoridad. Marami pong salamat.